magandang umaga. Salamat at magandang umaga. Welcome sa programa ang Bawal ang Pikon. Masigla pagka biyernes, ha? Para... Sabayan po tayo napapakinggan sa Radyo La Verdad 1350 at napapanood din tayo sa ating live stream sa pamamagitan po ng untvweb.com at sa ating ding Facebook Live, maging sa atin pong 1,360 satellite monitoring centers. Ang atin pong panauhin ngayong araw ay isang civic leader, isang human rights advocate at dating miyembro ng Bangsamoro Transition Committee o yung tinatawag nila na BTC. Ang BTC po ay ang naatasan na grupo ng pamahalaan para bumalangkas ng Bangsamoro Organic Law o yung BOL. Kung mananalo po siya sa darating na 2019 elections, ano-anong batas naman kaya ang ibig niyang maibalangkas sa Senado? Bago natin siya kausapin, panoorin niyo muna po ito. Nanungkulan bilang Assemblywoman sa Autonomous Region in Muslim Mindanao o ARMM Legislative Assembly ang Marawi Civic Leader na si Attorney Samira Gutok Tumawis. Dati rin siyang appointee ni Pangulong Rodrigo Duterte sa binuong Bangsamoro Transition Commission na nag-draft sa Bangsamoro Organic Law. Ngunit siya ay nagbitiw sa pwesto matapos mainsulto sa rape joke ng Pangulo noong buwan ng Mayo 2017. At dahil sa patuloy noon na krisis sa kanyang hometown, ang Marawi City. Isa siya sa mga tahasang bumabatikos sa pagpapatupad ng batas militar sa Mindanao. Martial law will not help a free and shared democratic debate over BOL. At sa pagnanais umanong mabigyan ng boses ang kanyang mga kababayan sa Mindanao, ang mga kababaihan at kabataan, nagdesisyon siyang tumakbo sa Senado. Bilang isang mamamayan ng Marawi, nais niya ring mapangalagaan ang karapatan ng mga bakwit. I felt as an evacuee leader, ako po yung nanindigan sa Kongreso na proteksyonan yung mga karapatan po ng ating mga bakwit. Si Gutok ang nag-iisang babae sa 8 senatorial candidates ng opposition coalition. Buhay na buhay po ang oposisyon sa lahat na nandito ngayon na handang ipaglaban ang 8 na isasabak natin sa darating na eleksyon. Mula sa pagiging dating kaalyado ng administrasyon, ngayon ay isa na si former BTC Commissioner Samira Gutok sa bumubuo sa oposisyon. Ano-ano ba ang mga platapormang kanyang isusulong sa pagtakbo sa Senado? Magiging sapat kaya ito para makakuha siya ng malaking boto sa mga Pilipino? Para po sagutin ang ilang mga katanungan na may kinalaman sa kanyang kandidatura at para mas makilala din ninyo siya, kagaya po ng ating layunin dito sa ating programa sa mga segments po namin binibigay sa inyo ngayon, yung mga national candidates natin ay binibigyan natin ng pagkakataong atin pong maipakilala sa ating mga kababayan. Sila man ay oposisyon, sila man ay administrasyon. Para sa inyong pagpapasya kung sino ang isusulat sa inyong mga balota, magkaroon kayo ng mas komprehensibong kaalaman kung sino nga ba ang bibigyan natin ng katungkulan para maging isang mambabatas sa Senado. Let's welcome to the program former member of Bangsamoro Transition Commission o BTC and senatorial aspirant for 2019 elections, Attorney Samira Gutok Tumawis. Salamat, ma'am, sa Salamat po. pagpapauna. Hindi po ako attorney, papagalitan ako ng Supreme Court. Okay. Hindi ka ba ba? Oo, 3 beses lang naman nag-bar exam. Oo, Ganon? yan. Oo. Meron na daw mga bago silang mga ruling. Oo nga, hindi na kaya ng handwriting kasi noong oras namin handwriting eh. Oo. Multiple choice na ba ngayon? Hindi, meron pa rin multiple Merong konting choice, pero meron essay pa rin writing pa kagaya rin. ng dati. Kaya lang Bad handwriting. parang may mga... Kaya nga ako, hindi ako makapunta dyan eh. Ganon. Kasi hindi ko mabasa sulat ko. Doktor tayo eh. Baka... Doon tayo sa doktor. Oo nga, baka sakali sa pagdodoktor. Pero, Ganon. yun bang pagtakbo sa Senado,
Matagal mo ng pinlan. Aksidente po, Daniel. Hindi ako ng politiko naman. Oo. Matagal akong voluntaryo eh. It's actually nung Aquino, 1 year akong assemblywoman, mambabatas. Kay Duterte, 3 months. Kay President. So parang volunteer ako palagi, NAMPREL, mga Red Cross na mga trabaho. Palaging volunteer naman. Buhay, Karancho, Kabalikat. Nung pa tayo nagkikita pagka... Oo. Tapos ayun, yung mga advokasya, kababaihan. Pero bakit bigla-bigla na pumasok sa isip mo pumasok sa Senate? Mismo yung bahay mo na na-atake yung Marawi. Kasi ako, mga kardinal, mga bishop, mga pare, katrabaho naman. Sa Manila, naging speaker tayo kay Cardinal Tagle doon sa Evangelization Conference tungkol sa kapatirang Muslim at Kristiyano. Tagal na po yung trabaho natin, 20 years on peace, kapayapaan. Nagiging lecturer ako ng kabataan sa Visayas, sa Luzon, tungkol sa batas ng mga kabataan naman. So matagal na po yun na proseso. Mismo yung bahay mo na yung nagere. So, you're originally from Marawi talaga? Yes po, Marawi. Yung bahay namin po doon sa tabi, literally, ng pinagbakbakan. Doon sa May 23. Yun ang naging turning point Well, sa'yo? nawala na sa akin lahat. Nawala na yung tingin sa mundo. Sabi ko, ano ba nangyari? Buhay ko nito at saka pamilya ko. So, sabi ko, problema ko, nasa gobyerno ako, nagsiservisyo ako para sa batas pang kapayapaan ng Mindanao. Mismo ng bahay ko ang hindi na pala mapayapa. Oo, kasi nga nagdesisyon na. Siyempre, sasabihin mga terorista, mga taga doon, bakit ginawa? Wala akong magawa doon, nandun sila So naggera na tayo, walang negosyasyon, walang peace talk. Di nagkagulo ng aking bayan. Even the time that you were with the administration ng Duterte pa, nasa isip mo na magsenador? No. So, nung nangyari nung nangyari ba yung Marawi, wala ka na? naman. Naka-resign ka na Hindi sa PTC? pa. Nangyari po yung nagbakbakan na po doon sa tabi ng bahay. Okay. So naglikas na yung pamilya ko, nasa Zamboanga ako, nagsusulat ng batas. May public consultation na kami nang lalabas na ngayong Monday yung plebiscito. Yes or no? Yes, yes. Opo. Tapos tumakbo ako sa Marawi, lockdown na. Hindi na pwedeng pumasok. Yung anak kong 3-year-old nandun sa bahay. So sabi ko, patay, ano gagawin ko? So sabi ko, nagtawagan ako kasi Army Advisory Board ako, PNP Advisory Board. So sabi ko, naku, yung anak ko, pamilya ko, at saka lahat ng kababayan dapat mapalabas sa Marawi City. So yun ang tampo ko naman sa administrasyon. Kasama niyo ako Kasama niyo ako sa trabahong pangkapayapaan. Bakit hindi mo nyo lang ako man lang inabiso, sinabihan? Ano pang pwedeng maitulong ni Gutok sa Mira para... Huy, kayong mga batang yan, kayong mga terorista, tigilan niyo yung pinagagawa niyo naman. Siyempre, batas pa lang tayo gagawa para maalis sila itong mga ginagawa ng mga terorista. So that's the time na nagkaroon ka ng falling out sa gobyerno, sa administrasyong Hindi Duterte? man lang ako natanong at ako ang nagsiservisyo sa gobyerno. Anong tanong ang iniintay mo sa kanila? What will we do, Sam? Gumagawa ka ng batas. Ano ang gagawin natin ngayon na nagkakagulo? Mismo sa tabi ng bahay mo. So, ginagawa pa na natin yung batas. Gagawan pa natin ng pondo, lalagyan pa ng alokasyon at programa para hindi nagkakaaway. So, but did you talk to the president? No longer. It is syempre humanitarian work na agad yun. Oo. Tinulungan natin ng DSWDO. Dito mag-set up na tayo, Sarah, ma'am, yung Kapitolyo, yung City Hall, na syempre bawat isa parang tulala na ba paano nang gagawin. So kami naman rescue team volunteers nag-set up na kami. Then 1 week later narinig ko po na may mga kababaihan na sinasabing mang-rape kayo, sabi ng 2 to 3 women. Aakunin ko yon. So nagsorry naman si Presidente. Alam ko naman na nagsorry siya publicly sa mga nangyari sa Marawi. So ngayon tuloy-tuloy po tayo, Sir Daniel. Pero what broke the camel's back? Kasi why decide to be in the Senate? opposition? The opposition. Oo. Opposing war, opposing conflict, opposing martial law. Hanggang ngayon, nagkatatlong martial law extension na tayo. May pagkain ba? Mayroon bang nakabalik sa 29 war zone areas? Hindi pa nakakabalik ang mga kababayan natin. But do you think it would help your itong gusto mong mangyari mapunta ka sa Senate, makakatulong ba sa'yo na nasa opposition ka? Samantalang nandun ka na dati sa administration? Well, ang importante, Daniel, is nakikilala tayo ng UNTV family. Hindi ako kilala daw. Yung bawat palengke ng Pilipino sa Pilipinas, sa probinsya ng Pilipinas, makikita nyo sa palengke ang
biktima ng karahasan ng Mindanao. Kaya sila nasa palengke ng Baguio, kaya sila nasa palengke ng Visayas kasi wala pa rin kapayapaan sa Mindanao. Pero kasalanan ba ng Duterte administration? The last kasalanan yun ng 40 years of conflict. 4 na dekada. Tinatrabaho natin ang kapayapaan araw-araw, kaya po may mga interfaith dialogue, kaya po may media peace journalism, kaya tayo tumitindig kasi may kailangan tayong isulong na batas, bantayan yung pambansang kapayapaan. Sana naman yung CPP talks maituloy-tuloy na. Ayan, may localized peace talks na nakinig na rin sina Presidente at OPAP. Paano nyo ngayon Advokasya ipakikilala? natin yon. Paano nyo ipakikilala ngayon ang sarili ninyo sa mga botante? Si Gutok po tumututok sa pambansang kapayapaan, isang babae at survivor, hinding kwentong barbero ang dinaanan na kalamidad. Kasi nga hindi naman to natural calamity. So very keen po ako sa proteksyon ng mga pamilya at kababaihan, yung nakakaranas dito sa Baseco o kung saan sa Tondo na nasusunugan, nawawalan ng bahay, meron ba tayong proteksyon at subsidiya? At meron silang resettlement ba? Dapat kinukonsulta din sila. So very keen ako doon kasi alam ko yung nangyari sa amin. Mismo walang ambulansya sa oras na yun dahil syempre nagkakalat na tayo, nagkawalaan ng mga tao, nagkawatak-watak, literally pag may gulo. So ano ang iniisip ninyo na dalhin sa Senado para maiayos lahat yan? Kasi ang dami ng mga nagdaang administrasyon, pinag-uusapan ng kapayapaan and all of these things. And until now, ganito pa din halos parang we always go back to square one. 'Di ba? Every now and then. Yung Parang, polisiya, Dan, kailangan committed tayo sa polisiya ng peace talks. May protocols po yan, hindi agad bakbakan. Kasi doon nangyari sa Marawi, bakbakan agad eh. Kasi syempre wala nang room eh. Walang batas eh for dapat nag-uusap muna yung Office of the Presidential Advisor on Peace Process sa mga taong yan. Eh si Presidente pumunta naman sa Butig nung 5 months ago, nangyari, nakipag-peace talk or nakipag-reach out sa itong mga batang to na may mga hinaing. Kailangan pakinggan o ano. Gayon lang naman isa-set up yung BOL. Wala pa namang mga subsidy funds for any orphans or widows. Walang programa pa yan. Ngayon pa lang yan ititindig. so paano ngayon yung ating BOL? Ano na ang kinahinatnan nito sa palagay ninyo? So kung magiging senador, kung sino man sila, by May, bantayan na dapat itindig properly ang Bangsamoro transition, lalagyan ng mga magagaling na tao, marunong sa ekonomiya, marunong sa pera. Kasi nga sabi ng mga senador noon na ang laki naman ang bibigay sa inyo sa Mira, sa Mindanao. Masyado naman po yan. 60 billion incomes from the National Bureau of Customs Collection mapupunta sa inyo. Kasi nga a percentage goes to, yun ang naipasa sa BOL. Eh sabi ko 40 years yan. You're talking of almost 6 million in population, if not 3 million. Kasi maraming bata dyan. Dito po sa area na yan, Daniel, highest na mga namamatay yung mga bata. Highest na yung mga babae, ipinapanganak, patay na yung bata. The infant mortality, yung maternal mortality. Poorest of the poor. Pero hindi ba mas makatulong ka sana ngayon Yan. dun sa ano na yan kung hindi ka nag-resign dun sa BTC? Kailangan ikwento po yan eh. Kasi lahat ng mga kandidato, kailangan dalhin. Kailangan nilang, hindi lang to si Gutok, plataforma. Ito ay commitment ng bawat Pilipino. Kailangan, sabi ko sa Cavite, nararamdaman nyo rin kasi nakikita nyo sila eh. Nagbebenta ng DVD. Yan ang produkto ng walang ekonomiya sa baba. So, malay nyo, ma-open na ang kapayapaan sa Mindanao, Bangsamoro. Makabisita na kayo doon sa napakataas na zipline ng Parang. Napakagandang marshland. Pinakamalaking lawa sa Pilipinas, hindi lang Laguna, kundi Lake Lanao. Ancient lake. Nakaw, ang ganda. Yung what specific law ang nakikita ninyo na kailangan natin ipasa kung para magkaroon lahat ng magkaroon lahat ng katapusan na para marami ng pagod dito sa ganitong klase ng situation din natin. Hindi lang po pagbantay sa budget na yung budget para sa karahasan ay sana para na lang sa health and sanitation and social services ng buong Pilipinas. Meaning it's just budget balance. Kung ano ang pinopondo yung 2 billion sana sa karahasan sa Mindanao na nangyari sa Marawi, pinondo sana sa mga social services na kailangan ng NCR, etc. Pagbabantay. Isang batas po, nakikita ko ay yung peace education. Yung peace education, hindi lang sa sundalo ituturo, hindi lang sa PNP ituturo, na tanggapin ang kanyang kapatid na Pilipinong Muslim ay iba sa kanya or kapatid niya yun siya,
kundi peace education sa mga kabataan na ang katutubong Aita, katutubong Mangyan, katutubong Hiligaynon ay kapatid ko din na Pilipino sa classmate ko dito sa eskwelahan dito sa Manila. So sa akin, peace education because ang acceptance at pagiging kapatiran ay mangyayari kung meron kang nakikitang ibang pagmumuka na kaklase mo sa eskwelahan. Parang sinasabi niyo, umpisahan natin dun Sa mga bata. mga bata Peace pa lang. education. Dahil marami nang nai-indoctrinate din naman yung iba into a different perspective. Aside from localized peace talks, dapat po pulisiya. Reminder to the President, the Executive, na ang ating peace talks ay dapat kinukomit. Nangyari na sa Bangsamoro, sana naman sa kabila, sa CPP. Ano ang malaking pagkakamali? Bakit hindi nagwo-work itong marami ng inumpisahan with regard to peace? Hindi nangyayari, kunya, sasabi nila Daniel, federalismo. Oo. Pero according sa mga research ng Arellano Law School, kung saan ako nag-aral, mismo yung mayor natin, barangay, local government code, support lang naman ang kailangan. Mismo sila, kailangan rin may localized peace initiatives. Mismo yung kanilang Peace and Order Council i-activate. Mismo ako dahil kababaihan, yung Peace Women Gender Fund nila activated. So maraming pwedeng gawin ang mayor barangay, hindi lang nila na-activate kasi nga lahat nakahintay sa Manila for pondo. So At this kailangan is i-activate nila more sa on baba. ano pa rin, executive problem. Executive for the local governments to appreciate that they also have to enforce it at the local level. Huwag tokhang agad na papatayin yung tao naman, Kakadanyel, EJK. Meron kayong programa na malalaman nyo agad sa bayanihan program nyo sa baba, yung sundalong may batalyon, yung PNP na may PNP civilian relasyon na may pondo yan, na alam nyo kung bakit nagdodroga ang bata. Hindi papaluin, kundi paprogramahin rehabilitasyon. So parang sinasabi ninyo talagang you're convinced na naging malawak yung EJK? Malawak ang EJK sa NCR, sa Luzon. Importante sa akin bilang ina. Imagine niyo lang, Daniel, kung ikaw mismo anak mo mamamatay dahil sa operasyon. Mismo yung pare siguro, o sa amin ulama kasi hindi pwede mag-asawang pare, yung religious leader, merong anak na pwedeng nalulong sa masamang trabaho. Papatayin mo ba yun? Kailangan But nothing has been proven yet i-educate doon sa mga ganong 12,000 to accusations. 20,000, I think. Some are already, I mean, ako 20 years ako nagmamonitor kasi sa mga rehas, Daniel. Hindi lang ito, kundi mismo sa mga administrasyon doon, droga is a problem. Mga naunang, and I felt as always as a peace builder, kapayapaan ng akin, is yung eskwelahan natin, yung PNP natin, yung mga Parent-Teacher Association ng DepEd, kailangan po mas close yung programa, prevention, hindi punishment Well, sinasabi doon na sa... papatayin. Yung nasa mga taga Mindanao. Katoliko tayo, mga Muslim. Oh. Pero sinasabi sa Mindanao na okay naman sa kanila yung... Papatayin ng tao, Hindi, hindi okay naman sa naman. kanila yung sa martial law ngayon. Naku, Yung sa martial kanila. law. Pero ikaw tinututulan mo yung martial law. Pinaka-epekto niya, yung pinakamalaki is Marawi. Kagaya ng kunyari, nangyayari sa Tondo, na sila lang yung nasasaktan at nasusunog ang mga bahay. Okay lang ba sa atin kahit okay naman tayo sa EDSA? Hindi naman. Konektado tayo dahil Pilipino yon. Wala, nakabahay lang sa tolda. No, but what's wrong with martial law there in... You have no freedom of protest because syempre every mayor is saying, naku Sam ha, okay lang ba na hindi na kita mag-guest sa aking mga government programs kasi kailangan lahat kami government so may ganun the fear, the culture of fear na everybody has to say okay, demokrasya naman tayo, Daniel. Media will understand it's important to live sa kalayaan na environment. Media tayo, pwede magsalita, pwede mag-question. But how do you think yung problema natin doon ay mas maagang mariresolve? Lalakasan. Yung kabayanihan, yung sabi ko kanina. Walang pondo yun Civilian-military relations. Sir, battalion commander, may terorista pala dito. Ako mismo nag-report kasi merong na-build up na relasyon. Civilian-military relations is yet unfunded. PNP, civilian relations, should be more funded and systematically programmed. Ngayon, doon sa mga nakikita ninyong programa ng gobyerno, ano ang inyong tinututulan? Tinututulan ko ang martial law. Tinututulan natin na ang pamilyang Pilipino sa NCR o kung saan, hindi man lang na programa na yung anak nila bigla na lang mareraid isang gabi. Yung sa Agusan, di ba, 2 a.m.,
na CCTV. 4 a.m., 2 beses na grade. 2 a.m. walang warrant. 4 a.m. may warrant na. Buti naman. Na CCTV yon. Lagyan ng CCTV, tingnan niyo yung mga batang humihit-hit. Bakit sila naghihit-hit? Tinitingnan ba natin ang teritoryo natin, ng mga barko? Bakit nakakadala ng droga dito? Tingnan ng customs, tingnan ng immigration. Tingnan din yun din. Kung meron kayong tinututulan na kagaya niyan, ano naman ang sinasang-ayunan po ninyo? Sinasang-ayunan ko na merong kang drug programming. Pero not drug killing. May programa kang prioridad ang peace and order para dumami ang bisita mo galing abroad. Pero pag hindi mo rin na-resolve na bakit siya nagdroga, bakit siya nagterorista, bakit siya naging kriminal, hindi mo yan masusugpo. Ang administrasyon mo lang is 6 years. Ang problema ng isang pamilya, lifetime. Ano ang stand nyo sa death penalty? Death penalty is no. No way. 20 years ako nagmamonitor ng rehas. Voluntaryo ako dyan. Tinitingnan ko yung problema natin sa mga rehas. Ang budget ng isang babae sa Mandaluyong Correctional para sa kanyang medisina, less than 10 pesos. Ang problema, wala siyang attorney, walang tumitindig na attorney. Napadpad lang siya doon sa building na yon, na-raid, nasama siya. Napakaraming kailangan koreksyonan sa hustisya natin. So it's more on the judiciary. Implementation of the judicial system, equality, and access to legal assistance. Kaya si Jokno nga, yung legal assistance, napakalaking bagay po yung legal. Okay. Sa mga halimbawa nagtatanong, paano nyo gustong ma-recall kayo ng mga kababayan natin? Kasi para matandaan, kailangan may recall eh. Oo nga. Para pagdating nung eleksyon, ito yung mga ito yung isusulat ko. Kaya nga. Daniel, kumakanta ko ng konti. Survivor. First I was afraid, I was petrified. Ba? Kept thinking I could never live without you by my side. So parang naging Survivor. Parang naging parang naging politikong. Kaya kumakanta naman ako noon. Pero siyempre, iba na naging profesyon, naging voluntaryo sa Mindanao. Oo. Galing college sa UP. Anong slogan mo ba ngayon? Well, sama-sama. May pag-asa kung Sam, sama-sama. Pangalan ko Sam eh. Dapat pala endorser mo si Sam Milby, Samson. Dapat, Sam Pinto. Sam Concepcion, o Sam Pinto. Somebody diba? to love you. Oo, diba? Marami. Yung kanta namin ni Whitney Houston. Somebody to love me. Marami. Marami, no? Pero ano-ano Thank ba you mga po. projects mo ngayon na ongoing? Rescue, ambulansya, nananawagan kami ng fire truck, access ng mga Ano yung pulisya. mga volunteer rescuers? Yes po, we are volunteer rescue workers that work with the DSWD Okay. and the city and the task force Bangon Marawi. Yung lahat ng mga namatayan na pamilya, minomonitor namin na may cash assistance sila. So we have to work with government. Oo. So sa yung mga nag-a-attacking, LP na naman mga yellow tard, alam nyo, ang buhay, pagkain, presyo, trabaho, yan ang problemahin natin. Huwag yung partidong ano yan. Bakit ba sa LP ka nga nagpunta? Opposition kami po. I'm a NGO Hindi, pero nominee. you can be an opposition without Nominee po ako, Daniel, ng NGO community. And I'm part of the coalition. And LP took me in as their nominee as well. So, napunta ako naimbitahan ako And you agree with the platform na sinusulong ng LP? that we oppose EJKs, yes, etc. No, I mean, in its entirety. Yeah, we are together in the train law opposition on pag-akyat ng gasolina. Siyempre, apektado tayo lahat. Ako lang babae doon. Naintindihan ko na yung mga bawat pamilya na nakausap ko, Daniel, in almost 20 provinces, consultations natin, importante sa kanila presyo of trabaho. Ano ba ang background mo sa paggawa ng batas? Ako naging mambabatas sa Autonomous Region in Muslim Mindanao. Trabaho natin, batas natin yung FOI, Free Education Act, Basic Education Act, though hindi napasa. So yun po, nagserbisyo tayo ng mambabatas at 20 years tayong lecturing on peace development. Bakit Senate at hindi like Congress party list or something? Bakit Naimbitahan tayo po. Naimbitahan tayo, okay. Daniel. At nangyari ang Marawi. Accident. Candidate by accident. Sabi ko, it's up to God. Pero alam mo, laging pinag-uusapan nila dyan, pagka daw kakandidato, kailangan maraming pera. So, magkano ba ang naitabi mo pang gastos ngayon sa election na to? Maraming pera, maraming kaibigan naman. Walang pera, pero may kaibigan. Maraming network. Ang naisantabi,
ay ang goodwill ng ating pagkakaibigan sa lahat ng kaibigan over 20 years. At sila po ang nagdo-donate. 10 pesos, 100. Naku, grabe, Daniel. Miracle of life. Siguro nakita ko kasi ang gera, so sinabi nila, ito naman ang tulong namin sa gera para matapos na. Okay. Para mas makilala niyo po si nako. Sam. Somebody. Pwede na ba yun? Pagka halimbawa na sa Sa balot is Sabang, gutok hindi ka naman. naman kasi magsusulat eh. Shade na ano mo lang. shadean mo Oo, lang kasi parang 60 na lang yata kami. Ha? 60 na lang kami. Go, parang magkakatabi yata kami niyan. Oo, gutok. Yun ang apelido ko. Sa number. Oo, gutok, kumakatok. Ayan. Maalala ko nun. So yung dapat na matandaan nila doon na makita nila, gutok. G-U-T-O-C. Gio. Hindi Gutok. gutom ha. Hindi ako gutom. Lumilit nga ang waistline. Gutok. Kaya yun ang dapat. Gutom kami sa Mindanao. Oo. Kami doon sa Bangsamoro. Pagbalik po natin, ay bigyan natin ng pagkakataon yung ating mga kababayan para makausap ka, para matanong nila kung ano yung mga gusto nilang malaman from you sa pagbabalik po ng ating programang Bawal ang Pikon! Ito ang programang Bawal ang Pikon! Sama pa rin po natin si Samira Sam. Gutok Tumawis. Makikita niyo, Gutok Tumawis. Tatanda na yung Sam Gutok Tumawis. Senatorial aspirant po siya for 2019 elections. At balikan natin itong ating mga kasama naman sa remote points sa Panorama Marikina. Si Eduardo Borjal. Meron silang gustong alamin sa iyo. Andito si Sam Gutok. At isa sa mga nanghihingi ng boto ng ating mga kababayang Pilipino. Anong gusto ninyong malaman? Tuloy po kayo mula dyan sa Marikina. Good morning, Kuya. Good morning, Atty. Samira Gutok. Ako po si Eduardo Borjal ng Panorama Marikina Rizal. Ito lang po ang tanong ko. Ano pong programa ang naiisip nyo na isulong sa Senado na kakaharapin natin sa inyo, kinakaharap natin sa mga environmental issue sa buong bansa? Basura po Hindi lang yung issue sa na- Mindanao, sa buong bansa mismo. malapit sa puso ko ang solid waste management, reuse, reduce, recycle. Kasi po, pinag-aralan ko yan sa UP at tayo po ay environmental advocate. Dapat bawat bahay po, may programa tayo on managing our plastic. May zero plastic policy na tayo. So gusto ko, nationwide yan. Dami pa din gumagamit. O, tinatambak pa nga sa atin ng basura ng ibang mga bansa. Naku, babantayan ko po yun, yung basura natin. May bagong receive na mga basura, ano? Oo. Yung mga nangyari sa Canada, yung mga nakakapasok ng mga basura. Tambakan tayo ng basura eh. Kasi nga, very close to heart sa pamilya yan eh. Paano natin minamanage eh. Household yan eh. At saka habit natin. Tungkol sa daily habit. Kuminsan ang Pilipinas ay isang malaking basurahan. Naku, sana hindi. Kalinisan ang ating dapat polisiya. So, ang sa inyo ay Solid yung waste. solid waste management. Ano bang Nationwide. nakita nyo kulang dun sa atin? Yung mga na-penalize, hindi naman natatakot. O kaya yung mga hindi pa na-organisa ang lahat ng solid waste management offices. At yung bawat bahay parang okay lang, hindi lang masyado natin na titingnan yun. Kawawa yung basurero, pati yung mga nabasag na mga plato sa kanya pang Hindi nahawakan. pa rin kasi maayos yung segregation. At the source, sa pinakabahay natin, hindi pa natin masyadong, hindi tayo nakakita ng mga ads eh. Hindi ko nakikita masyadong awareness, information dissemination on solid waste. Kaya pagka bawal magtapon ng basura dito, dun madami yung basura. No, ayan. Yun na yun eh. Multa, ang dami. Ang multa. Okay, solid waste management ay ang sinasabi ni Ecosystem. Sam regarding dyan sa environmental Bawal magtapon sa problem. mga lawa kasi may mga isda na daw, nakikita plastic ang laman ng bunga. Oh, hindi kasi Kaya ako namamatay. I'm also a diver. So I see Nakikita that. mo. Tsaka pati hindi lang yan, pati minsan mga pawikan, merong nakabagting ng straw, merong nakain na plastic, Oo. may namamatay dahil nakalunok nung mga ko yan. yung mga balot ng chichirya. Yeah.
O, yung mga ganyan. plastic. Sa San Pedro, Laguna naman tayo, si Oliva Dagandan. Magandang umaga po sa inyo dyan sa San Pedro. Ano po ang maipaglilingkod? Nandito po si Sam Gutok Kumakatok para sa inyong boto. Good morning, Kuya. Morning po. Good morning, Kuya. At kay Miss Gutok, Hi, ako po Olivia. si Oliva Dagandan. Oliva. Ang tanong ko po, bilang women's rights advocate, anong batas ang maisusulong ninyo para sa mga kababaihan na hindi pa naisa sa batas? Yung pondo po ng kababaihan sa Gender and Development Fund ay naibababa ba? So, oversight, dapat mayor bawat barangay ay naiorganisa na nila yung kanilang women council. So, that requires activating the councils ng kababaihan para doon yung pondo, kung sino ang mga namatayan ng asawa, yung wala ng suporta, doon tayo nakakapunta doon sa Women's Council. Yung mga PNP, dapat may women's desk tayo. Yung mga biktima ng mga binubugbog, dapat po talagang activated yan. May counseling tayo. Siyempre, minsan hindi natin sinasabi agad sa pulis. Sa pamilya agad. Sa And all of pamilya yun, this, Sam, is sa problema ng ng ehekutibo, yung implementation, hindi ba? It's activating, it's a legislation that also needs to monitor, activating the local women councils. Kasi may Women in Nation Building Act na. Meron na tayong mga batas kababaihan, pero activating it, yung mga councils, kailangan ng special oversight or attention. So, anong additional na na legislation dapat? Yung pondo, 5% is also in the law. Kailangan lang po is implementation again. Actual implementation. So we have to check, not necessarily law. So, it's not legislation, it's more an oversight. You have to remind, as a senator, women in health, yung mga sanitasyon, budget sa mga DSWD, doon mga, alam mo po, Daniel, doon iniwan yung mga bata na pinapanganak ng mga buntis na single sa DSWD. So may pondo sa kanila ba? Nahirapan minsan, wala nga panglagay ng mga bata. Doon sa mga problema ng mga magulang, yung mga nanganganak, meron ka pa bang doon sa mga maternity leave na yan? Meron Dapat ka po pa- expanded, di ba? May paternity na tayo. Oo. So yung access sa akin, yung access ng mga anak sa public hospital, private hospital support, kasi nga may minsan wala daw public hospitals in many parts of the country. So ang hihirapan yung pag-deliver ng tao ang anak sa hospital kasi bawal yung hilot ngayon. Hindi basta-basta sa bahay ka magpapaanak. So for me, it's access to public health units natin, how we bring the pregnant to the public health hospital. So that that's necessary to monitor. Kasi marami daw walang public hospitals, Daniel, sa probinsya. Oo, tsaka hindi. Meron mang minsan ospital, walang doktor. Walang tao, walang... yung nurse kailangan marunong na kasi baka walang ang doktor. Yung iba nga, wala. Merong health centers, walang gamot. We're talking 40,000 siguro na LGUs, barangays. Oh, may 40,000 ba tayong rural health units? Eh, nalalagay yung pera nga natin sa karahasan, minsan sa gera. Gaano karami ng probinsya na ikutan mo? Mga 20 na po sa past 2 months. Palawan, issue nila, ecosystem, Cavite, Laguna. So, slowly po, Daniel, nakaka-reach out naman tayo sa mga radyo din sa probinsya ng But Luzon. sa pag-ikot mo, kaya ako natanong, ano ang na-discover mo na bago na parang, wow, na-surprise ka, may ganito. Kasi minsan yung actual na pag-ikot mo will actually give you the first-hand information of what reality is na hindi nalalaman ng iba unless na they will be there themselves. Again, sabi ko, hindi kailangan na national minsan na polisiya, na federalismo. Mismo sa isang area na munisipyo sa Cavite, libre lahat. Libre patay, funeral parlor services, libre hospitalisasyon, nagkakaalaman na agad pag yung bahay may sakit. Yung isa tao doon na nangangailangan ng serbisyo, nagkakaalaman na May radyo-radyo system. So, for me, magandang ehemplo na lakasan lang sa baba, barangay system monitoring, doon sa area ng LGU, ang kanilang implementasyon. So, suporta lang ng Senado na paano sila makaka-access agad ng mga funds that are necessary for social service. Anong pinaka magandang lugar na napuntahan mo? Sa Palawan. Siyempre, Palawan. Palawan, tubig Ecosystem sila at
mismo yung mga resort, kailangan lang siguro palakasin yung kanilang promotion kasi nga ang test ng marami kang bisita is yung airport. Sabi ko, konti lang yata nakita ko na mga bisita sa mga airports ng Pilipinas. Nakakaronda naman tayo sa mga airport. We need to encourage more tourism. Okay. Dito ba sa Butuan napunta ka na? Ngayong Di pa? campaign, or wala pa namang formal campaign, ngayong consultation process wala pa naman. Okay. Ito, Kailangan pumunta doon. mga taga-Butuan ang ating Ay po, kausapin. sa Caraga. Sa J. Rosales, Butuan City, si Jessie Legara. Magandang umaga po sa inyo dyan sa Butuan. Ano ang may paglilingkod natin? Kasama natin si Sam Gutok para malaman kung ano ang gusto ninyo. Good morning, Kuya. Sa ating bisita na si Miss Samira Gutok Tumawis. Ang tanong ko po, sa inyo pong pagtakbo bilang senador, ano po ba ang inyong programa para sa mga internally displaced person sa Marawi na hanggang ngayon ay wala pa pong bahay sa rehabilitation ng Marawi? Salamat po. Thank you, Jay. Siyempre, taga Caraga ka. Marami tayong kababayan dyan na internally displaced, napunta sa Butuan, sa mga palengke din. So, ang programa doon is batas. Hindi na ipasa pa yung internally displaced persons bill. So, hindi pulisiya na ipapabalik mo yung taong nawalan ng bahay. Nawalan ng bahay dito kung nasunugan sa Manila o kaya nasiraan, nakalamidad sa Sendong, Pablo, etc. Bago-bago lang sa Bicol ba, landslide. So walang programa po yung ganong victims of calamities or conflict. We need that bill on internally displaced persons. Ang pinakamalaking problema ng Pilipinas is disasters from nature. Climate refugee phenomenon. So marami pong biktima po ng mga floodings, etc. So anong programa natin for protection nila, housing nila, etc. Pero may bill na dyan, hindi pa May lang. na-file na sa lower house. Oo. Sa upper house, I'm not sure kung sino proponent, pero yeah, meron na sa lower. Pero have you read it thoroughly? I lecture about it then, Daniel. Merong portion doon on reparation. Kaya yun yata yung tinitingnan ng gobyerno kasi yung mga nawalan, kailangan may pondo. Pero anong nakikita niyo pang kulang doon na dapat idagdag sa bill na yon? Or that's sufficient already? Well, we need government agencies to be well-defined. Isulat doon agad, DSWD, nandoon, DOH. Kasi sa martial law, yung proclamation order na ginawa ang martial law, DOH, DepEd, DSWD, importante agad na kasama sa programa. Nangyayari kasi, nagiging evacuation center yung eskwelahan. So, saan mo ilalagay yung mga estudyante? So, dapat may mga, along the line. Pinoprograma mo lahat. When you were taken dun sa BTC, ano yun? How did they appoint you there? Meron bang nagpakilala sa'yo o dati kang kakilala sa... Kilala tayo ng Office of the Presidential Advisor on the Peace Process kasi partner natin sila bilang isang kabataang lider ng mga peace initiatives, no? So, natawagan na ako nung December, November na kinikonsidera ka. Ganito daw yung mga papel, mga aplikante. So Ang dami. who recommended you? I'm not sure kung sino, pero natawagan ako na nandito yung pangalan mo. Hindi ako nag-apply po, Daniel. Okay. So wala ka talaga mga kakilala doon sa... Nagpapasalamat siguro ako, Daniel, sa JCs kasi isa tayo sa Outstanding Young Men nila, awardee, since I was 26 years old. So, at the age of 44, ngayon ako 43 last year, ay siguro na konting naramdaman yung trabaho natin tungkol sa kapayapaan. Oo. Si Father Chito na hostage, napakalaking bagay na partner ko siya sa kapayapaan sa baba, Mindanao. Okay. Meron din tayong mga kababayan na sa abroad. Oo. At siyempre, bumoboto din yung mga yan. Oo. Kaya puntahan natin na Singapore, si Josette Escaro. Meron silang gustong malaman sa'yo. Magandang umaga sa inyo dyan sa Singapore. Andito si Sam Gutok. Ano ang inyong... Sige, tuloy lang po. Good morning din po sa inyo, former BTC member Samira. Sa haba ng panahon, parang ngayon pa lang nagiging maingay ang representasyon ng mga katutubo. Halimbawa ng mga lumad, ng mga maranaw. Sa tingin niyo po ba ay pakikinggan kayo ng mga tao considering na maraming re-electionist? Lalo pa, Josette, sigurong imperatibo. Importante sa atin, Josette, na marinig ang mga katutubo kasi we're talking about almost 20 million tayo na mga katutubo sa Pilipinas. Mga tribo-tribo, mga Aita, yung tayo mga nasa malalayo, sa mga
mga nasa bundok. Siguro ako pribilehyo lang nakapag-aral ng Ingles. Pwede magsalita, pwedeng representante, yung hindi natin naisulat ng mga batas. Kasi yung mga batas namin, Daniel, sa mga katutubo, hindi yan sinusulat eh. Mga, kwentuhan ng mga matatanda. Kung anong importante, kung anong batas ng pag nagsuntok, nag-away, konsultasyon lang. Oh, ito na, damage. Ano na lang, ito na lang Danyos. gagawin mo, damios. So, yes, sana po pakinggan siguro sa mga 60 na kandidato na final list ng COMELEC, tayo yung nasa probinsya na base, na nakatira talaga doon. Pero ano bang nakikita ninyong immediate na dapat na ma-resolve dun sa mga problema ng mga katutubo? Diskriminasyon. Yung hindi sila nakakasama dahil sa pananamit o kaya sa paniniwala o kaya hindi sila makasalita ng Tagalog o Ingles, hindi sila agad nakikita natin yung mga ita sa Katipunan, di ba? Naglalakad sa yung mga badyaw, naawa tayo sa kanila, pero may sarili rin silang klaseng way of how they live. So we have to kind of i-balance natin yan kung paano natin sila din ipaproteksyon. Kasi sabi nila, dapat malapit kami sa tubig. Well, how can that be translated into law? That can be translated into law through the anti-discrimination bill. It's there. That we also have to make them part of the workplace. Dapat may trabaho sila. Hindi sila dinidiskrimina dahil sa tribo sila. Di ba meron na tayo niyan? It's pending, yung anti-discrimination bill. So ang advocacy na lang is na mga nasa baba sa mga probinsya. Bawat isang probinsya ay nagkakaroon na ng anti-discrimination bill. So hindi lang to about the LGBT community, it's also about yung mga katutubo. Oo. Yung ADB. Oo. Yan, sa Ho Chi Minh City, Vietnam naman tayo. Si Dan Molina. Magandang umaga po dyan sa inyo sa Ho Chi Minh, Vietnam. Ako lagi ko naaalala dyan, Sam, kasi pag nadidinig ko yung Vietnam, lagi ko naaalala, mas malakas ang internet nila kaysa sa atin. Ang laki ng kultura din. They really celebrate their culture. Oh, hindi Kasi maliit din eh. Maliit ang Vietnam compared sa atin. Kasi parang nakakaano minsan dito sa atin, pag pumasok ka elevator, wala na signal. Wala nang signal. Oo. Sa kanila meron. Sa kanila, pumasok ka sa Kuchi Tunnel, meron pa. Oo. Lakasan pa ang providers ng Wi-Fi. Malakas sa akin na issue yan kasi nga taga-Tawi-Tawi yung mga kaibigan. Ako, napakalayo. Mas malapit pa ang Malaysia sa Oo. Tawi-Tawi. Oo. Mas malapit doon pa ka sila na lang makapunta sa kumuha ibang ng bansa. signal. Sa Malaysia ka na lang kumuha. Ay na. Importante po yan para alam nila kung ano nangyari sa Pilipinas. Oo, hindi ba? Kasi maraming Yung maraming. mga laylayan. Oo. Ito naman ang Ho Chi Minh, si Dan Molina. Magandang umaga sa inyo dyan sa Ho Chi Minh. Tuloy kayo. Ano ang may paglilingkod? Good morning po, Kuya Daniel, and good morning po din po kay Ma'am Samira Gotok Hi, Tumawis. Dan. Ma'am, bukod po sa pagkakaroon ng label na dilawan, isa po sa malaking challenges ninyo sa pagkandidato nyo bilang senador ay ang inyong pagiging Muslim. Dahil sa loob at labas ng ating bansa, alam naman po nating prone sa discrimination ng mga Muslim. Ma'am, paano nyo po mapapakita na isang advantage ang pagiging Muslim ninyo sa halip na makita po itong challenge? Dan, actually parang hindi ko naman siya naramdaman na dinidiskrimina ako ngayon na mismo na-imbita, maging kasama. Kaya siguro yun ang inspirasyon ng ko at saka yung mga kasama ko na makilala at makita dahil sa first time siguro na narinig nyo ang mga kababayan nyo, yung mga issues na importante. Although may mga naunan man ng mga kandidato at may mga kasabay din ako ng mga Muslim. So sa akin lang is nadaanan ko ito na ipapresenta na lang ang plataforma, importante marinig ng Pilipinong kapwa at sana sila na rin na magdesisyon at sa hamon na tinanggap ko, tatanggapin ko at ginagawa ko naman yung dapat. Are you engaging also sa Social media, very, very strong kasi I was a former youth leader ng National Youth Commission. So, importante sa akin yung mga kabataan na magaling sila sa internet kasi wala syempre akong pondo kagaya ng iba na malalaking ads at billboard dyan sa EDSA. Pero paano mo makukumbinsi mga kabataan? Kasi mga millennials ngayon, iba na din yung nila, iba yung mga trends, iba yung mga, alam mo, iba yung mga hilig. Paano mo papasukin yung kanilang hanay
para iboto kanila? We talk about youth participation, we talk about kanilang mga pangangailangan, trabaho, tungkol sa recognition, yung kabataan dapat kasama din sa SK. Yung pondo ng pera para sa barangay, hindi lang para sa SK, kundi sa mismong kabataan, may mga programang eskwelahan. Very importante sa akin yung mga social civic activities, yung mga extracurricular, para po na-enhance yung leadership training nila. So, yung public speaking. So, hindi lang yung classroom na support, kundi mismo outside the classroom. Very important sa akin yung mga programang yan. But also as a Muslim candidate, how are you going to convince the Christian group to vote for you? Just to hear me out and that all the issues na dapat tindigan ng isang Pilipinong nakaranas ng kahirapan ay iakyat. Hindi pagiging Muslim or Kristiyano to. Pagiging tao. Paano yung mga, kasi hati ngayon DDS, Dilawan, ganyan ang nagiging usapan. Ay, Dilawan yan. Ay, DDS yan. Oo. Kaya pag halimbawa, minsan, dito nga lang pag nag-interview ako ng DDS, ano yan? DDS yan. Pagka nag-interview ako ng Dilaw, Dilawan yan. Tapos pag nagtanong ako, kaya nagtatanong yan. Nag-interview ako, syempre magtatanong, di ba? Ganun lagi. Parang ayaw nilang magtanong. Paano mo kukumbinsihin? Kasi siyempre, kailangan mo ng boto din ng lahat Oo, Lahat ng naman. pwedeng bumoto sa'yo. Oo. But how are you going to convince those that are diehard DDS talaga to vote for you, considering na you are now being tagged na Dilawan? Ganon. Oo. Dear DDS, Ayan. bawat isa sa inyo may ina. Tingnan nyo, hindi ako naka-yellow. Ano ba ang color ko ngayon? Violet. Ang issue ng presyo, ang issue ng gasolinang pagtaas, hindi po yan Dilawan. Issue po yan ng bawat pamilya. Gutok po para sa pamilyang Pilipino. Ayun. Kay gutok, walang gutom. Salamat, may slogan na ako. Biglang ganun, ano? Oo. Salamat, Daniel. Diba? Parang, gutom ba kayo? Oo. Maggutok tayo. May ganon. Mga ganun, ano? Salamat, Parang, Daniel. hindi, mga ano lang, di ba? Parang minsan ganun, may mga... Salamat, Daniel. May mga recall sila, May di ba? ganon, ano? Oo, Grabe may mga ka. recall Consultant sila. ko na. Di ba? Daniel. Kailangan nila may recall. Salamat mga po, ganyan. Daniel. Sa Houston, Texas naman tayo. Si Alvin Kabamungan. Ayan, ang atin po mga kababayan dyan kasama nila. Magandang, ano ba dyan, hapon sa inyo. Papunta na ng gabi dyan sa Houston, Texas. Kasama natin si Sam Gutok. Ano may paglilingkod sa inyo? Opo kuya, medyo hapon na po dito sa bandang Houston. Good morning po sa inyo dyan, tsaka kay Ma'am Gutok po. Gusto ko lang po itanong yung about naman po sa amin na nasa ibang bansa. Ano pong platform ninyo para sa amin naman pong nasa ibang bansa na makatulong sa amin? Lalo po na naging OFW din naman po kayo. Yes po. Subsidiya po sa lahat ng mga naging biktima ng karahasan ng kanilang mga employer. Kailangan po may corresponding subsidiya ang embassy para sa atin. DFA should set up help desk system. Meron kayong hotline. Meron kayong help desks na hindi lang migrante ang nagbabantay sa karapatan nyo, kundi mismo, kumusta kayo dyan, hindi lang pag kayo ay nasaktan o kaya kayo ay nabiktima. Importante may monitoring ang DFA, ang DOLE, ang ating gobyerno sa inyong estado. At may subsidiya pag problema nyo, wala na yung passport, hindi nyo hawak. O kailangan may protection kayo sa hospital, meron kayong insurance. Pag may aksidente, naku, baka biglaan nang tayo ililibing, wala tayong lilibingan kasi ang kailangan tagal-tagal ng airplane na dalhin tayo sa Pilipinas kung gusto nyo mapauwi. So, importante po ang ating health system para sa migrante at mga OFW. Ayan. Okay, meron tayong mga reactions sa Facebook. Tignan natin kung ano ang ilan sa mga kanila. Nag-like ang 206, naglablab ang 117. May natawang siyam, ba't kaya sila natawa? May nagwaw na 5, may nalungkot na 7. Palagay ko wala pa rin itong bahay na walan sa Marawi. May nagalit na 66. Saan kaya sila galit? Sa Didi. Baka, galit sila sa gutom. Ah! Meron kaming kultura dito, Sam, ano? Pagka bago namin paalisin yung aming panauhin, eto, ang tawag ng millennials dito, although Ano? hindi tayo, ang tawag nila dyan ay complete me. Complete you. Oo. Okay. So,
Pakibasa lang yan at pakicomplete. Yan. O yan. Kapag manalo ako sa 2019 senatorial elections, ipinapangako ko na hindi ako gagawa ng mga pangako na hindi mararating or magagawa. Ayun. Pinapangako niya na hindi siya mangangako. Kasi yung iba promises lang, natatakot ako, Kaka Daniel. promises Magalit si God sa akin, promises pa-promise are ako made to be broken, Oo, ah. tapos fasting pa naman namin, Ramadan by April. Tapos hindi Oo, hindi ka lalo tumutupad pa, sa no? pangako. Pag-ino. Oo. Oo. Maraming salamat sa Thank you, for being with us. Daniel. Thank you so much. po. Senatorial aspirant for 2019 elections, Samira Gutok Tumawis. Dito lamang po sa programang Bawal ang Pikon. Get it straight with Daniel Rason!